schedule kasi Okay, good morning po uli sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong panibagong subject. Ikalawang subject sa araw po na ito ng Sabado. So natapos na po natin noong nakaraan yung pong unang bahagi. Yan ay patungkol sa hermeneutics. No? Yan ay paraan ng pag-i-interpret ng salita ng Diyos. How to interpret properly. Ngayon po, homiletics na po tayo. Ito naman po yung homiletics is all about preaching, no? Panahon ng pagtayo sa pulpito, pangangaral ng salita ng Diyos. Syllabus. Anong page yan? Page 39 sa akin eh. About syllabus. Course description. Okay? Diyan kayo. Okay. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy, ano? Nag-pray naman na tayo kanina. Roman number 1, course description. Pakibasa nga po. Oh. Pastor Enrique, pakibasa nga. Course description. Unang paragraph. This preaching module is designed for urban pastors and their ministers of the word who desire to be trained and develop and deliver expository sermons. This course advocates a particular definition of expository preaching and builds on that definition. It proposes, explains, illustrations, a three-steps process of preparing expository sermons: the exegetical investigation, the theological reflection, and the homiletical presentation. This preaching methodology also examines several cultural elements and contemporary trends confronting today's urban preachers and applies them to the biblical model of expository preaching. Amen. Okay, so ano na po yung course description? Ito pong module na hawak po natin. Ito po ay preaching module, no? Na nakadesenyo, no? Design for what? Yan, sa mga urban pastors. Siyempre, kasama na rin na rural pastors, ano? Alam mo, pang-urban lang ito. Diba? Lahat ng pastor at saka mga lay ministers, diba? Of the Word of God. Na ito pong mga pastors, mga lay ministers, meron po silang desire to be trained. Oh, meron ba kayong ganon? Desire to be trained. Yung matuto. Pag wala kayong planong matuto, huwag na kayong umupo dyan. Diba? Kasi may mga pastor na pag niyaya mo, alam ko na yan. All-knowing eh. Diba? Alam mo, alam na lahat eh, no? Lalo na pag mga maliit. Oo. Lalo, siyempre, pag medyo prominent na yung mga simbahan nila, kampante na. Pero kapag ka meron kang desire to be trained, angkop ka na maupo. At mag-aral. For what? In development, no? And delivery of expository sermons. How to develop and how to deliver properly. Alin? Expository sermon. Kasi nasanay tayo topical. Diba? Nasanay tayo textual. Diba? Nasanay tayo yung preachimony. Diba? Quentology. Diba? Mga preaching eh, no? Oo, yung mga kwento ng kwento, wala namang kwenta. Diba? Dito po, ang sasanayin po natin dito, how to develop muna ng expository sermon and how to preach properly, no? With boldness.
yung expository sermons. Yun ang atin dito. Dapat masanay tayo sa paggawa ng ganon. So, discourse advocates a particular definition of expository preaching. Nilalayon daw po ng kurso na ito na yun nga, tayo pong mga mag-aaral ay masanay, di ba? Pag-aralan muna natin yung kahulugan, kasanayan ng tinatawag na expository preaching. So, it proposes and explain and illustrates a 3-step of preparing expository sermons. 3 hakbang for us to prepare, di ba? Yung tinatawag na expository sermon. Amen? So, excited na ba kayo? Ano-ano yung 3 hakbang na ito? The first step is all about exegetical investigation. Yan. Ganyan kahalaga yan, exegetical investigation. Kaya kailangan matuto kang mag-imbestiga. NBI. Diba? So, pag nag-imbestiga ka, dapat accurate. Diba? Hindi yung tsamba-tsamba. Walang tsamba-tsamba, bawal tsamba-tsamba eh. So, meron po 5 hakbang of exegetical investigation. Pwede kayo magsulat. Unang hakbang. First step of exegetical investigation. Una, observation. Okay? That is the first step. No? Observation. When you observe, yung talata, inoobserbahan yan. Gamitan ng 5W and 1H. 5W and 1H. Yung mga tanong, what? No? When? Parang kailan? Where? Saan? Who? Tao yun. Pinag-usapan, karakter. Yung H, how? Paano? Diba? Why? Bakit? So, kaya kapag ka ikaw ay hindi pwede paghiwalayin ang homiletics at hermeneutics Matanong ka. Palatanong. Diba? 5W, 1H. Yun. Yan ang ginagamit, no? Using 5W and 1H. Pagka nasa panahon ka ng observation. Amen? So, no, pag isusubukan natin yan sa isang konteksto, no? Tapos kayo magtatanong. Tingnan ko, tama yung mga tanong ninyo. Kasi pag tama ang tanong, tama ang sagot. Pag may tama, may tama din. Okay, pangalawang step. Interpretation. Ang unang step, observation. Page 39 po tayo, syllabus. Nasa homiletics na po tayo. Check nyo yung mga katabi ninyo. Nasa course description po tayo. Yun natin pinag-usapan. Page 39. Tama ba? Yan. So, dito tayo pinag-usapan natin yung unang step. Kasi mayroong 3 step. Expository sermon ang target natin. Maging familiar kayo to construct ng sermon ng expository. In connection to exegetical investigation, unang step, 5-step, observation. Number 1, pangalawa, interpretation. Pag sinabing interpretation, ano ang kahulugan ng talata? Parang ganun. What does it mean? Diba? Interpretation. Pangatlo, na isaalang-alang natin, yung context. Context. Kasi po, bawat talata, nakakonek yan sa isang context.
Common yan. Ang tawag yan, connectivity. Men? Pwede siya. Oo, hindi mo pwedeng tatanggalin mo siya. Tsaka bibigyan mo ng sariling interpretasyon. For you to interpret it properly, balik sa konteksto. Paano din siya pag ano? Bawa, ang magiging topical sermon. Yun nga ang tendency pag topical eh. Yun po ang danger ko. Danger eh. Hindi ano eh, iba-ibang talata kukunin mo talaga eh. Pag ang topical kasi, meron siyang subject sa itaas. Opo. At yung subject sa itaas, yun ang kanyang pinupuntusan. Point number 1, suportahan ng subject sa itaas. Pag-usapan natin pananampalataya, like for example, subject yun. Kukuha ka ng galing sa Genesis kay Abraham. Di ba? Kuha ka sa Hebrew. Di ba? Para masuportahan mo yung pananampalataya, yung subject na pinag-usapan. Unlike ng expository. Ang expository kasi dalawang paraan. Una, verse by verse exposition. Ayan. Pangalawa, yung context exposition. No? Kasi bawat context may subject. Bawat context. Pag context, may subject. Kaya hindi pwedeng tatanggalin na isang talata sa context. At bibigyan ng sariling interpretasyon. May, Yes. yung tanong mo kanina, um, yung topical, valid naman yun. Depende kasi sa application ng gagawin mo. Ang sermon, usually ginagawa yan sa one-man preaching na hindi sumasagot yung audience, hindi magtatanong. Kaya sermon eh, pag yunanay na sermon, tahimik lahat. Walang magtatanong, walang magsasabat, makinig ka lang. Tanggapin mo lang, tanggihan mo na lang, saka na magtanong, tapos yun yung sermon. Ngayon, mas maganda ang magtulo na expository preaching kapag ganung klase pag mag-preach. Pero itong ginagawa natin, topical to eh. May isang topic na nilagay sa book natin, tapos hugot ng verses kung saan. Ito yung mga topical. Ang kailangan lang dito ay maingat ka lang sa pag-interpret ng verse. Maingat sa pagkuha. Maingat ka, kasi minsan baka mamaya kung magka-topical ka, mamali ang application mo ng verse kapag hinugod mo mula doon sa pinanggalingan niya. No, yun ang danger kasi doon. Pero karamihan sa mga teaching class, tulad ng Sunday School, topical yan. Textual, topical. Pero sa sermon, mas maganda talaga yung expository. Kaya nga, sermon tayo, homiletics tayo eh. Okay, yun. Context na po. Salang-alang yung context. Pang-apat, yung tinatawag na cross-reference. Like for example, binanggit sa 3:14 ng Exodus na nagpakilala si Yahweh, ako nga. Meron siyang cross-reference sa Bagong Tipan na inangkin ni Kristo yun. Cross-reference. Cross-reference na halos nasa malayong panahon pero meron palang connectivity sa Bagong Tipan. Like for example, yung karanasan nila sa wilderness, sa Mara, Meribah, yung bato. Diba? Na ano yun, kinausap lang ba o pinukpok? Yeah. So, meron siyang cross-reference sa 1 Corinthians chapter 10, diba? Na yung bato, yan ay kumakatawan kay Kristo. Diba? So, cross-reference yun, ang tawag doon. Pero, hango ang kwento sa Lumang Tipan. Yeah? Kaya, be careful doon, ano? At panlima, application. Yun po yung 5 hakbang sa tinatawag na exegetical investigation. Yan. Kasi po, pag sinabing exegetical investigation, hango sa Biblia. Diba? What does the Bible say?
Diba? At yung sumunod, ano yung ikalawang hakbang dito? 3-step eh. 3-step process of preparing expository sermons. Una, the exegetical investigation. Pangalawa, the theological reflection. Theological reflection. So dito, pumapasok dito yung yung principle na timeless at saka time bound. Diba? Ano yun? Ano ba itong talata na ito? Time bound? Ano ito? Timeless? Ano kaibahan ng dalawang terminology? Pag sinabing time bound, ano pagkakaalam ninyo? Yung talata. Angkop lang sa kanila. Para lang sa kanila. Hindi applicable sa atin o sa mga susunod na babasa. Time bound yun. Pag timeless, applicable sa kanila, applicable sa mga sumunod na bumabasa, applicable sa atin, hanggang sa mga susunod na mga reader, applicable. Timeless. Yan. So, sa theological reflection, ito po ay merong connection sa buhay natin from our life. Ano kinalaman nito sa buhay ko ngayon? Diba? Ano kinalaman ng talata na ito sa buhay ng audience ko ngayon? Diba? So, yun po para baga ang tanong ano ang sinasabi ng mga talata tungkol sa aking buhay at sa buhay ng mga tao na pangangaralan ko? Ano tawag doon? Theological reflection. Amen? Oh. At yung sumunod, ano raw? Pangatlong hakbang? Homiletical presentation. So, ano ito? Ito po yung tinatawag na the delivery of the sermon. The delivery. Panahon ng deliberation. Diba? Homiletical presentation. Ipine-present mo na. Diba? Dinaanan mo na yung exegetical investigation. Ito na yung panahon ng pagtayo mo sa pulpito. May dala-dala ka na, may papakain ka na. Ipipresent mo na lang. Diba? Yun na yung tawag doon, homiletical presentation. Amen? So, sa exegetical investigation, para bagang nagluluto ka dyan. No? Ano ipapakain ko sa church? No? Adobong baboy. So, may sangkap ka. Sarapan mo luto mo, baka mamaya yung adobo mo nagipaksiw. Di ba? Di ba sarap kainin kapag sakto yung lasa? Saktong asim, saktong alat. Saktong tamis. Pag sobra, di ba? Sobrang alat, para kami pabrika ng patis, di ba? Kaya toyo nang ginagamit diba? So ganyan. Mahalaga po kasi yung tinatawag na homiletical presentation. Kahit gaano kaganda ang sermon outline mo, galing pa yan kay John Maxwell, kay Martin Luther, kay Charles Spurgeon. Kung i-deliver mo naman yan na walang kabuhay-buhay, walang katorya-torya, diba? Hindi rin mapapagpala yung mga tao. Kaya talagang art talaga eh. Art and science. Amen? Merong sining at saka agham. Amen? Ang hermeneutics, sining at agham din ng interpretation. Ang homiletics, sining at agham din ng delivery na sermon. Diba?
Kaya meron siyang pamamaraan. Ha? So, meron pong tinatawag na 4 elements of good homiletics. 4 elements of good homiletics. Mga additional lang po ito, no? Dinadagdag ko lang. Unang elements for you to have a good homiletics. Number 1, clarity. Clarity. Oh. Malinaw. Kaya pag kayo magtuturo, malinaw ang boses. Malinaw ang mensahe. Minsan kasi ikaw na nagtuturo, sa nagtuturo, magulo eh. Diba? No. Ikaw hindi mo nga matumbok eh kung ano gusto mo ituro eh. Di ba, minsan nga, pagka, explain mo nga. Habang pinakikinggan ko nag-i-explain, ang gulo-gulo na explanation. Eh, paano pagka dinideliver mo yan? Di pati yung audience mo maguguluhan sa'yo. Ikaw nga, magulo eh. Pag dinideliver mo, lalong gugulo. Dapat, sa preacher muna, alam mo kung ano ang gusto mong aral na gusto mong marinig nila. Pati yung delivery, mahalaga po yan. Amen? Clarity. Pangalawang elemento, structure. O yung tinatawag na balangkas ng sermon, outline. Sermon outline. So, meron ba kayong sermon outline? Kasi ang outline, ako yung sermon outline ko, yung taas, title or topic. Tapos noon, talata. Kung anong talata, kung saan ko kinuha. No? Kung anong talata yun, susulat ko lahat yun. Pagkatapos noon, introduction. At pagkatapos ng introduction, tema. Di ba? Nag-i-intro ko, and then sasabihin ko tema. No? Pagkatapos ng tema, papasok ang body. No? Point number 1, to. Sa ilalim ng point number 1, merong supporting documents yun. Subpoints ang tawag. No? O, ilan yun? Nandiyan na illustration, nandiyan na explanation, nandiyan kung anong gusto mong i-explain doon. Point number 2, pangalawang puntos yun. Sa ilalim ng point number 2, meron na naman siya mga supporting documents. Mga subpoints ang tawag. And then point number 3, madalas 3 lang ako eh. No? Sige po. Bishop, with all in that stuff na ginagawa, currently, usually, anong average ng minutes time or hour yung sermon? Yung 3-point sermon. Yung 3.7. Mga ilang oras na, on average? Ano po? 45 minutes. 45 minutes. O di 15-15. So, Makarinig kayo doon. minsan naman napapasarap sa isang puntos. Kaya tumatagal na. Oo, nagiging 20 minutes ang first point. Tapos nagiging 10 minutes naman yung second point. So, may mga ganun, ano? So, depende. Pero, dapat 45 minutes. No? Yung preaching every Sunday para sa akin. Huwag naman lalagpas na 1 oras. Sobra naman ang haba kapag oo. Sasakit mo yung Oo, yung mga di ba? Kumbaga sa magugutom na yung mga tao. O kaya talagang tingin na sa'yo ulam. Tsaka kanin. Di ba? Pagka gutom na sila. Maganda yung eksakto lang. Parang sa pagkain lang yan eh. Yung sobrang dami. Halimbawa, nagpakain ka. Sobrang dami pinakain mo. Ang naman, ang dami nga, hindi naman masarap. Di ba? Oh. Ang dami mo sinasabi, hindi naman nasasarapan yung mga tao. Di ba? Tuwa-tuwa ka pa, daldal ka ng daldal. Ngayaw-ngayaw ka ng ngayaw-ngayaw. Yan pala, tingin sa'yo kung pwede nang pindutin yung pulpito, bumaba ka dyan eh. Kasi mayroong pulpito na bumababa pag pinipindot. Automatic. Sa Bible school naman. Sa Bible school naman din siya.
Pag lumampas ka na doon, may amen. Pag lumakas ang amen. Oo, may signal may na ganun yun. eh. Oo. Pagka kinukulik, yun pala, akala mo nabibless pa sa'yo. Tapos yung audience mo, amen ang amen. Kunyari, nag-amen lang yun, pero pinapatigil ka na noon. Kailangan, may discernment ka doon. Ginaganahan, akala. Ganadong-ganado ka, akala mo nabibless pa eh. Tapos palakpakan naman yung audience, akala mo nabibless pa talaga kayo. Kung pwede lang hatakin ka, bumaba ka na dyan. Makatanong, nanalangin na tayo. Stop na. Di ba? Discernment doon. Di ba? So, yan ang homiletical presentation. Okay? So, this preaching methodology, yung pamamaraan, also examines several cultural elements and contemporary trends confronting today's urban preachers and applies them to biblical model of expository preaching. Amen? Itong methodology na ito, no? Okay, okay na? Course description natin. 3 bagay lang, ano? Ano yon? Ano yung 3-step process of preparing expository sermon? Exegetical investigation, theological reflection, and homiletical presentation. Ano po yung 4 elements, Bishop? 4 elements. Clarity, instruction. Clarity, structure, balangkas, pangalawa. And then pangatlo, illustration. Buti, binalikan niyo ako ron. Sasample tayo. Ayan. Illustration, pangatlo. Ang pag-i-illustrate, pwede magkwento ka, pwede magbigay ng halimbawa, pwede kang magtanong, di ba? Kaya ang kailangan pangangaral, buhay eh. Hindi ka tutunugan. Di ba? So, wag naman too much illustration. Kasi minsan, isang puntos lang, too much illustration eh. Our puntos may illustration. Oo. Di ba? Kaya rin naalala ko is Oo, yung kwento na, di ba? Yun na yun na naaalaala eh. Si Isko na, tsaka di ba? Si Isko, tsaka si Iska na, di ba? Pang-apat, of course, hindi dapat mawala yung application. No? Yun yung 4 elements. May hamon ng application sa modern audience. No? Hindi lang yung magbe-preach ka para ma-inform lang sila. Not just only to inform, but for them to apply. Di ba sabi ng Santiago, kung kayo nakikinig lang na hindi tagatupad, para lang kayong tumingin sa salamin, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Actually, maraming mga Kristiyanong mandaraya. Tama ba? At ang dinadaya pa nila, yung kanilang mga sarili. Bakit? Kasi maraming mga Kristiyano tagapakinig at hindi tagatupad. Tama ba? Oo. Santiago yun, di ba? Sinasabi ng aklat ng Santiago. Yun po. Pangalawang paragraph. Basta nga, pangalawang paragraph. Anybody? Recapture the biblical concept of preaching. Excuse me. Go na. Okay, to recapture the biblical concept of preaching, biblical and theological foundations are established. A word study on the biblical words related to the task of preaching is included to discover what makes preaching truly biblical. Literature regarding hermeneutics and homiletics were consulted and paralyzed to ascertain the best possible methodology of preparing and delivering sermons, suited to the nuances and sensibilities of the Filipino culture. Amen. So, ang sabi po, to recapture ng alin? Yung biblical concept of preaching. Biblical concept of preaching.
Paano ito? Sabi nga, biblical and theological foundations are established. Kaya nga tinatawag na biblical concept of preaching eh. Ang problema, maraming preacher today, babasahin ang talata, pero walang interpretation and exegetical investigation on that particular text na binasa. Nakatanda nyo yung mga ganon? Daming ganyan. Binasa lang. Wala namang tinatawag na pagpapaliwanag doon sa talata na binasa nila. Parang ginawa lang pagbasa ng tugunan o pagbasa ng banal na kasulatan. At ang ginawa, nag-dive na. Ginawang diving board. No? Hindi po yun tama. Pagka sinabi mo, let us open our Bible in the book of so and so, after that, your audience are waiting for you to discuss, to explain, to interpret that particular text. Hindi magkukwento ka na lang. Kakanta ka. Di ba? Magpipreaching mo ka na lang o kwento ng mga buhay-buhay. No? Hindi po iyon ang makakabago ng buhay ng tao. Tama? Bakit? Sabi po kasi ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita daw ng Diyos ay higit pa sa tabak, na magkabila ay talim, tumatago sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. Word of God, not word of men. Tama? Not just only your experiences or yung mga kwento o yung mga patawa. Di ba may mga parang mga komedyante. Wala problema sa patawa. Pero siguraduhin mo kung gagamit ka man ng mga mga paraan, connected pa rin sa topic. Amen? Sabi nga, don't use humor just for humor's sake. Amen? So, kung gagamit ka ng mga humorous kwento, diba, story, be sure that is connected to your topic. Amen? So, Word of God, yan ang hamon sa atin. Sabi nga, a word study on the biblical words related to the task of preaching is included to discover what makes preaching truly biblical. Amen? Truly biblical. Yun ang task. Yan ang hamon sa atin. Amen? Paano po magiging truly biblical? Yung preaching natin. Ha? Magiging truly biblical yan pagka yung Word of God talaga ina-expose mo. Kaya safe na safe po ang expository sermon. Amen? Kasi sa expository sermon, sabi ko nga sa inyo kanina, dalawang style. Verse by verse interpretation, context interpretation. Ako, nasanay ako sa context. Context. Magbigay tayo ng mga context. Ito po yung mga sample ng context. Open your Bible. Like for example, in the book of John. John chapter 1, from verse 1 hanggang verse 13, yun ang context. Ano pinag-uusapan? The deity of our Lord Jesus Christ. Ang pagka-Diyos ni Kristo, yun na nga. Ano lang, hati-hatiin mo na lang yan. Diba? Yun ay subject eh. The deity of our Lord Jesus Christ. Pangalawang context, verse 14. Hanggang saan?
hanggang verse 18. Context na naman, oh. Anong subject? The Word become flesh. Another context. Kuha ka na lang tatlong puntos dyan. Gawin mo ng outline. 3-point sermon. Tama? Oh, yung sumunod. From verse 19, hanggang saan? Hanggang 33. Tama? O 34. Ang subject na pinag-usapan, the testimony of John. Diba? Kaya merong ano rito no? And then 35, from verse 35 hanggang ano na yon, hanggang 51. Jesus public ministry. Andiyan yung mga first converts. Yun ang mga context. Bawat kapitulo, pinagsama-samang context at nakagawa ng isang kapitulo. Kita niyo may context, ano? O, pagdating sa chapter 2, ang unang context, miracle at Cana. Diba? The first miracle, Cana Galilea, Galilee. Hanggang saan yun? O, buong chapter 2. Tama ba? O, hindi. Chapter 2 hanggang 12 lang. 22. From verse 13, Passover. The first Passover. Cleansing the temple. May subject yan. O. At pagdating chapter 3, the new birth. Andiyan na, meron namang guide eh. Yun na lang, i-expose mo. Yun yung subject. Diba? Kaya dito, nasa context yung 3:16 nandyan. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life, eternal life. Nasa context yan, John 3:16, ng John chapter 3, from verse 1. Yung encounter ni Nicodemus at ng ating Panginoon Jesucristo. Bishop, tingnan ko sa Bible, yung title nung sa chapter 2, connected siya sa John chapter 2. Kasi di ba, this is a Nicodemus. Yes. As you read yung verse 23 to 25, it says here, na maraming naniwala sa ating Panginoong Jesus because of miracles. Oh. At interesting thing na makikita natin, but Jesus didn't trust them. Didn't trust their believing. Oo. And then come chapter 3, sinabi, we believe in you, Rabbi. So para bang may connection to na si Nicodemus, isa sa mga believing people na hindi naman nagtutulog at first with Christ. Yes. Because of miracles. So yun yung gospel dito. Nakalagay Jesus and Nicodemus nasa 2 pa lang. Oo, chapter. Lumabas si Nicodemus chapter 3. That's what. Yep. Yes. But the point, Tawag doon connectivity. maraming naniniwala na hindi totoo ang paniniwala because of miracles. Kaya yung John 3:16, di ba? Marami nagki-claim John 3:16 eh. Bakit kayo lang ba mananampalataya? Oo. Catholic sila. Ay, mananampalataya din kami. Di ibig sabihin, ligtas kami. Ang sabi doon, those who believe will have eternal life. Eh, believer kami. Believer kami of our Lord Jesus Christ eh. Lahat yan, kahit na Iglesia ni Cristo, believer of our Lord Jesus Christ eh. Lahat ng mga religion eh. Common. Pero sino po yung mga totoong sumasampalataya? Nasa context. Ang sagot, 3, 1, hanggang 7. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In other words, those who truly believe will experience born again experience. Nasa context. Diba? Kaya, hindi sila kasali. Born again ka ba? Yun ang subject. Okay, kaya, kung tinanggal mo lang yung 3:16, tanggalin mo sa konteksto. O, lahat na maliligtas.
Lahat mananampalataya eh. Wala namang magsasabing hindi mananampalataya eh. Diba? Okay. Kaya sabi ng iba, wala eh, ganun din yan. Pag namatay tayo, isa na puntahan natin. Lahat tayo punta tayo langit. Ganun mga Katoliko eh. Di ba? Common person, common people. Pag namatay, na kay Lord na yan. Di ba? Pero na nabubuhay, na kay drug lord. Paano yun? Okay. Preaching truly biblical. Yun ang aking pinakananais na talagang personally, ito yung gusto ko na maipasa sa inyo. When we preach the Word of God, be sure that your preaching is truly biblical. Amen. Ito yun. Kasi nga maraming preaching, hanapan mo na salita ng Diyos. Walang binabanggit about the Word of God. Lalo na yung mga motivational preacher. Diba? Obserbahan niyo mga motivational preacher. Nakakakiliti ng tenga. Itching ear. Sabi ni Pablo. Diba? Pangkiliti lang ng tenga. Kasi pag truly biblical yan, ikaw ano, daloy. Tamaan ng tamaan. Yes, sir. Bishop, meron ba tayong session na meron tayong example na kasi exposite natin? Meron? Yun, isang passing sa scripture, sabi mo 1-5 exposite natin. Yung parang laboratory. Oo. Meron tayo ganyan. Yung nga sabi pagka magbibigay ako ng talata, tanungin nyo ng tanungin. O, halimbawa, isa-isayin ko kayo. Anong po pwede mo itanong dyan sa talata na yan? Exegetical investigation muna. Oo. Pagka nag-exegetical investigation ka using 5W and 1H, diba? Tapos interpretation. Oh, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ako nga? Ako nga. Like for example, yung gano'n. Diba? Sampulan natin yun. Pero bago matapos ito, ano natin dito. Pero may session tayo. Yung kasi may subject tayo na yung mga context tapos ginagamitan natin ng formula na ganito pagtatanong bawat isa hanggang mapiga yung talata. Okay, literature regarding hermeneutics and homiletics were consulted and analyzed to ascertain the best possible methodology of preparing and delivering sermons. Best possible. Amen? Suited, no? The nuances and sensibilities of the Filipino culture. Amen? Angkop. Okay, another paragraph. Preaching solidly explained. No? Vividly illustrated and powerfully supplied sermons calls for commitment to excellence. Amen? Kaya sabi preaching solidly explained. Meron solidly explained. Vividly illustrated and powerfully applied sermons. No? Ito yung dumadala sa tinatawag na yung magkakaroon ng commitment yung audience mo, di ba? To apply. No? This is what the Apollos Project or the Project Apollos is all about. Pursuing excellence in preaching. A module on the development and delivery of expository sermons for the Filipino preachers. Okay. This preaching seminar will help students, number 1, to discover
what it means and what it involves to be an expository preacher. Amen? To discover ano raw, yung kahulugan, di ba? At yung nakapaloob para maging expository preacher ka talaga. Hindi ko man sinasabi, huwag na kayo mag-preach ng topical. Paminsan-minsan. Di ba? Kahit ako, paminsan-minsan, nagpe-preach pa rin naman ng topical. Di ba? Pero hindi na madalas. Madalang na lang talaga. Yeah? Kung kinakailangan na lang. Pangalawa, to develop skills in preparing expository sermons. Yan. Develop skills. Yan. Kasi po, ang expository preaching, or ito po yung style of preaching that focus on explaining the meaning of a biblical passage in a clear and understanding manner. Gusto niyo sulat? Sulat ninyo. Expository preaching style. Ano na expository preaching? Ito na po ay style of preaching that focus. Style of preaching that focus on explaining the meaning of a biblical passage in a clear and understandable manner. Clear, ha? Kaya nga, clarity kanina, di ba? Clear and understandable manner. Yan ang tinatawag na expository preaching. Understandable manner. Pamamaraan. Ha? Another D. Deepen one's passion for expository preaching. Palalimin. No? Deepen. No? Pagpapalalim ng tinatawag na hangarin. Para tayo po ay makapag-preach ng tinatawag na expository preaching. Amen? Habang nag-aaral tayo ngayon, kumusta yung preaching style ninyo? Topical pa rin, ano? Textual. Diba? Biographical. Yung verse by verse. Hindi nyo nalalagyan ng topic, hindi nyo nalalagyan ng tema. Dapat masanay kayo maglagay ng topic eh. Ng tema. Kaya yung text verse, explain mo na yung sinabi nila yung verse na sa pinanggaling niya. Kasi isa ang ginagawa ko text ko tapos yung verse na yun, i-explain ko Verse by verse. Ang explanation, ang expository mo. yung text verse na Kasi may subject yun eh. Kaya nga bawat context may subject. Kaya doon pala malalaman mo na ipag-usapan ninyo eh. Bishop, related ba yung team na tinutukoy niya sa objective? Sa objectives, ano yan? Parang ano yung objective, ang layunin. Layunin ng pag-aaral natin. The objectives, no? So, related, correlated. Oo, related. Pero iba yung halimbawa, yung team. Kasi tema eh. Sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog ng tema? Tema yun eh, no? Yung other, termino. Parang layunin ba? Hindi naman eh, di ba? Pag-usapan natin sa tema. Kasi pagkagagawa na kayo ng tema, gamitan na ninyo ng question. Oo.
Mabigyan ko sample next time. Ng ano. Halimbawa, gagamitan mo ng what, where, why, yung gano'n. Oh. Ginawa ko mo. Tapos, yun na yun, tuloy-tuloy na. 3 puntos pag-uusapan natin. Alam mo, nakakita ka ng 3 P. 3 P pag-uusapan natin sa subject na ito. Diba? O 3 T, gano'n. Katulad yung pinag-usapan natin na parable of the Good Samaritan. Di ba meron tayong 3 puntos doon, naalala nyo? Oh. What is mine is mine. Oh, what is yours is mine. Una muna, what is yours is mine eh. Yan ang unang puntos eh. Oh, kanino hinango? Kasi pagka gumawa kayo ng puntos, may pinaghanguan galing sa talata. Hinango natin doon sa mga robbers. Tama? Yung robber, tulisan. Di ba? Oh, ang mindset ng mga tulisan, yung pera mo, yung iyo, mapunta sa akin. To the point na nakawan kita, bugbugin kita, di ba? Yun. What is yours is mine. Point number 2. What is mine is mine. Oh. Anong mindset yun? Yung priest, yung Levites, nakita na nakahandusay. Nagpas lang, nilagpasan, walang ginawa. Oh, di ba? Never mind. So, dadagdagan nyo na lang ng mga kwento. Oh. Tapos yung pangatlo, what is mine is yours. Good Samaritan. Nakita niya may pangailangan ng tao, bumaba siya, tinulungan niya. Okay? Take note ha, pag sa expository sermon, pag gumawa kayo ng point, hango sa talata. Diba? Merong verse na pinagkuhaan. Kaya bago kayo mag-i-illustrate, kung ano gagawin ninyo, banggitin niyo muna, hinanguan ninyo ng talata. Ito yung sabi sa talata na yan. Diba? Verse A, B. Verse 1A. Gano'n. Verse 2B. Gano'n. O kaya, verse 1 and 2. B. May mga gano'n. Kailangan klaro sa iyo yun. Saan mo kinuha? Nawala niyo? Mabilis ba? Tapos yung tema doon, siya, pwede yung gawin yung tema doon, who is my neighbor? Who is your name? Okay, deepen, no? One's passion for expository preaching and dedicate oneself to excellence in preaching. Gusto niyo ba maging mag-excel sa preaching? Dedicate natin yung sarili natin. Amen? Yan po, lagi kong sinasabi, kahit ngayon, nung dati, estudyante lang ako sa Andrew. 2005, okay, gumraduate ng Master of Pastoral Studies. 2008, nung gumraduate ako ng Master of Divinity. So, teacher ko pa noon si Pastor Rick Boto sa hermeneutics at sa homiletics. Awa ng Diyos ngayon, nagtuturo na rin ako ngayon sa Andrew. Isa na ako sa faculty. So, kasama ko na ngayon si Pastor Rick Boto na nagtuturo ngayon doon. Di ba? So, gano'n lang doon eh. Estudyante ka muna, and after a while, magiging professor ka. Kayo, estudyante muna ngayon, di ba? Pero pagka kayo ay nag-excel, tingnan na, yung word na excellence. No? When you become a pastor, when you are, napipil mo, called ka by God to become a pastor, pagbutihin na po ninyo ang panawagan na yun. At isa po sa pagpapabuti, of course, yung relying on God, isa sa pagpapabuti, study deeper on the Word of God. Magpakadalubhasa tayo sa salita ng Diyos. Amen? Not just only masteral. Di ba? Not just only Master of Divinity. Kung po pwede, Doctor. No? Amen? Okay? Dedicate oneself. No? To excellence in preaching. Kasi po, marami po ako nakita naging estudyante rin ng Bible School. Kaya lang,
school bukol. Ama? Dahil nga school bukol, walang naabot. Diba? Hindi nag-excel. Mag-e-excel ka kapag ka hindi ka school bukol. Pag dinibdib mo ito, kaya ang hamon ko sa iyo, pastor na rin lang naman kayo, dibdibin nyo na. Okay. Of course, description pa lang tayo. Roman number 1 pa lang, di ba? Number 2, Roman number 2. Course outline. Ano unang-una isasaalang-alang? Sa pag-aaral po natin dito, una, yung tinatawag na preliminaries. No? Preliminaries. Ito yung mga opening statement, ano. Pangalawa, yung tinatawag na primacy of preaching. Andiyan kayo? Primacy of preaching. Okay? Pag sinabing primacy of preaching, siyempre bilang pastor ka, kailangan yung tinatawag na maging priority mo. Priority ito. Primary ito. Kaya nga primacy. Gawin natin primary. Meron ba biblical account na kailangan natin yung maging priority ito? Anong biblical account na naalala ninyo? In connection to preaching. Anong talata? Ha? 14-16. Nang alin? Na Romans. Romans 1. chapter 1 verse 16. Yan. 16? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for the salvation of everyone. 2 Timothy 2:15. Study to show yourself. How about Acts 6:4? Pakibasa nga Acts chapter 6 verse 4. Acts 6:4. Dadakwat magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Oh, di ba? Yan ang prioridad ng mga apostol. Di ba? Acts 6:4. Di ba? Hindi yung kung ano-ano mga di ba? Inuuna na hindi dapat unahin. Di ba? Ha? Ano yun? Okay. Di ba ang kanilang prioridad prayer and word. Chapter 6 verse 4. Sabi nga may problema nga ang church doon yung serving the table ang problema diyan Pero sabi hindi yan ang aming dapat na i-prioridad. Maglagay kayo ng mga gaganap diyan, deacons, di ba? Pero kami ang aming priority prayer and word. So as a pastor, prayer and word. Amen? Para hindi tayo mauubusan ng ating mga ipapangaral. Amen? At hindi lamang mauubusan ng hindi ipapangaral, hindi ka rin mauubusan ng kapangyarihan. Amen. Kasi pag prayerful ka, nandyan po available ang power ni Lord. Ilan tayo? Amen? Kasi hindi lang power mo, hindi lang kakayahan mo Okay, number 3. Philosophy of preaching. Philosophy of preaching. Sabi nga, ibig sabihin ng philosophy, branch of study that seek to explore fundamental question.
branch of study. Nangalin, that seek to explore fundamental question. Fundamental question. Yun po kasing ibig sabihin, balikan ko lang yung number 2, primacy of preaching. Primacy, ibig sabihin, psychological principle that people tend to remember. Ulitin ko, primacy. No? Ito na po yung psychological principle that people tend to remember. Amen? Kaya pag tinanong, ano preaching ni pastor? Diba? Madalas, hindi nila alam kung ano preaching ni pastor eh. Kwento si Pastor. Di ba? Oo. Yun nga, minsan naaalala yung kwento. Hindi yung talata. Di ba? O yung mga puntusan. Ulitin ko, primacy, ibig sabihin, ito ang hamon sa atin dito, yung tinatawag na psychological principle that people tend to remember. Maaalala nila yung preaching mo. Amen? So, sa ilalim niyan, nakita natin the power of preaching. Tama? So, kapangyarihan ng pangangaral, kailan at paano, anong pamantayan, dapat rooted in divine revelation. Amen? Rooted. Pinag-ugatan. Saan nag-ugat? Saan galing? No? God's Word plus divine revelation. Diba? Tayo pong mga ano ngayon, ang nararanasan po natin ngayon, yung tinatawag na illumination. Amen? Yung Word of God, reveal na sa atin, pag binasa mo yan, pag inaral mo yan, nagliliwanag yan. Nag-i-illumine yan. Amen? Kaya lang, maraming mga Kristiyano, sabi ko nga palagi, para bagang, ang Word of God, nananatiling mystery. Tama? Bakit nananatiling mystery ang Word of God sa maraming mga Kristiyano? Kasi nga, maraming mga Kristiyano, hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakakapakinig lang ng salita ng Diyos every Sunday. Walang personal na devotion. Walang personal na pag-aaral ng meditation. Eh di mananatiling mystery yung revealed. Revealed na siya eh. Aaralin na lang. Pag inaral mo, lilinawan na lang ni Lord. Papaintindi niya. So yung bishop, yung ibig sabihin, yung John 29:29, so marireveal siya sa mga taong bumabasa ng salita ng Diyos. Pwede ganun, di ba? Pero kapag hindi ka nagbabasa, nanatiling Ano yun? secret. Lihim. Pero may context pa rin. May context pa rin. Yung 29:29. Tignan nyo yung context. Kung ano yung mga lihim doon at sino yung kausap. Kaya, pagka ginamitan na natin ng principle ng exegetical investigation, lahat ng talata, gamitan lang natin ng ganun. At lahat ng mga talata na yan, magiging malinaw sa atin ng proper interpretation. Kasi marami tayong nasagap before, ito yung interpretasyon. Ito. Yung pala, sablay. Okay? Pangalawa, the pattern of preaching. Ano rin the pattern? Revealed through biblical reflection. So without biblical reflection, walang revelation. Tama ba? Hanggang hindi ka magre-reflect hindi mo siya meditate, hindi mo siya... Di ba sabi nga ng Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Meditate on it. Kung walang meditation on it. Di ba? Iba pa nga yung pagbabasa Huwag daw kaligtaang basahin. Matapos basahin, magbulay-bulayan. Di ba? Meditate on it.
What happened kapag ginawa yung mga bagay na yon? Huwag mong kaligtang basahin ang aklat na yon, dili-dilihin mo yan araw at gabi. Ano magiging resulta? Upang matupad mo ang mga nakasulat doon. Eh? Oh. Ano magiging may blessing? Sa gayon, the blessings will come eh. Giginhawa ang buhay mo. Diba? At magtatagumpay. Magiging matagumpay ka. Another one, the practice of preaching. Recaptured by pastoral recognition. Course outline. Okay? Next page. Number 4. Priority of expository preaching. Priority of expository preaching. Regarding dito, kailangan natin salang-alang yung tinatawag na preaching style. Ano po ang style ninyo sa pagpipreach? Di ba? Ano pa? Salang-alang. Principal types of sermon. So, ano-ano po yung types of sermon? Ano-ano? Ayan. Una na, yung expository. Diba? Pangalawa, topical. Ano yung topical? Ang topical, ito po yung organized around particular topic. No? May topic ka sa itaas. Ino-organize mo yung mga puntos mo patungkol doon sa pinaka-topic mo sa itaas. Kasi hoda, nakuha ka ng mga talata from different passages. Di ba? Ang narrative, merong narrative sermon, di ba? Ito naman, the life of particular Bible character. Pag-usapan natin, the life of Abraham. Biographical sermon yun. Yun na tawag na narrative, di ba? Biographical. Ano pa yung iba? Evangelistic. Ano yung evangelistic sermon? Evangelistic. Dapat ang mga may calling ng evangelist, dapat bihasa ka sa mga talata na ginagamit for evangelism. Diba? So, doon hindi po siya expository. Yung evangelistic message, hindi po siya expository. Diba? Pag-usapan natin halimbawa, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Merong two sides of coin. May bad news, may good news. Anong gusto mo pag-usapan natin? Bad news o good news? Siyempre good news, di ba? Gusto ng mga tao good news eh. Pero unahin muna natin pag-usapan yung bad news. Di ba? May tatlong salitang bad. Wages, sin, death. Di ba? Kabayaran, kasalanan, kamatayan. Yun na ang yun. Bakit bad news yun? Bakit bad news yun? Kasi lahat tayo makasalanan. Bad news yun, ano? Diba? At bilang mga makasalanan, babayaran pala yun. Diba? Ano yung pambabayad? Kamatayan. Di ba bad news yun? Kaya, kaso, hindi mo kayang bayaran. Bad news pa rin. Puro bad news eh, di ba?
Oh, hindi mo kayang bayaran yan. Oh. Wala kang kakayanan para bayaran yan. O, di puro bad news. O, pag-usapan natin ang good news. Diba? But the free gift of God is eternal life. Diba? Through our Lord Jesus Christ. Meron. Libreng regalo. Good news yan, diba? Pagka libre. Lahat ng libre, good news. Tama ba? Tangin. So, Bishop, is it advisable nasa places? Sabi, papasok ka sa puto. Sabi yung God loves you, and God is for you. Hindi advisable. Hindi advisable ba siya kung ano? Kasi ako tingin ko lang sa akin. Parang bang it will send a wrong message. Doon sa hindi pa talaga save. Kasi not all naman talaga siya. Hindi ko alam kung savior o hindi. So, ang dating sa akin, bakit ano pala pwedeng mo, kahit anong gawin ko, napalaman ko. Marami siyang narinig na gano'n. Na ganun mga ano. So, parang ang sesaya. Sunod, hindi na babasahin yung Romans, unang chapter talaga. Hindi maganda yung talaga. So, bakit Kaya nga. kakaiba? Oo. Bad news yun kapag ka hindi totoong mananampalataya. Pero kapag pagka totoong mananampalataya, good news sa kanila yun, di ba? Kung mananampalataya. Oo, kung totoong mananampalataya. Kaya nga sinasabihan ko pa, totoo. Meron pa rin fake na mananampalataya eh. Di ba? So, but the free gift of God. So, lahat ng libre. Good news, di ba? At kanino galing ang regalo? Di ba? Inisyatibo ng Panginoon Diyos, ng God the Father. May Amen. mga ano pa ako nakikita dito. Kasi yung mga bata na ang sarap-sarap mag-worship sa Pilipinas. Hindi mo alam yung sinasabi. Ang sarap na mag-worship. Tutusin, sacrifice. Akala niyo siguro yung worship yung pag-gano. Ako yun lang yung na-observe ko. So hindi pa niya alam kung ano yung system. Di ba akala kasi worship ko ba Oo. Oo. Nakikita ko lahat yung sa YouTube. Ano po ba kaibahan ng ng praise and worship? Ano yung Sa akin sa worship, Meron ba kaibahan nyo, praise and worship? Ano kaibahan ng dalawa? Worship, Bishop, is yung paano ka ng buhay. Yung worship, hindi naman yung buhay mo araw-araw. Paano mo ba pinamuhay? Yun yung worship mo sa Lord. Oo. Kasi di ba sa Romans 12:1, So, inaano sa atin, hindi yung ang worship ay yung pagpunta natin sa church, magsamba, magpuri, magkumanta. Hindi yun yung true worship. oh, True worship is yung paano mo ba ibinubuhay yung buhay mo bilang buhay na hangin sa Panginoon. Pero yung praise, yung mga ginawa sa inyo ng Lord, yun yung i-praise mo. Yung pagpapalala. di ba kasi sino mga musikero? Sino mga involved sa music? kumakanta lang. Di ba kapag ang mindset Worship. pag worship, parang worship song, solemn. Yes. Pag praise, yung masasayang kanta. Ganun. Parang ganun eh. Ganun ang kanilang definition eh, no? Yung praise and worship. Yes. Oh. Pastor Rebela, dagdag. Kaya yung worship kasi, yung mga pagpuri natin, musima ng Diyos. Yun. Worship, no? Ang mga praise, Who God is. who God is, tapos yung praise, yung pagpuri, yung patungkol sa ginawa ng pagputihan ng Diyos. Yung praise naman, Yan yung pagpapahayag. Or yun, kapahayagan ng ating pasasalamat for what He has done. What He has done to us. Yun. Kasi yung isa lang Kaya lang sa yun nga sa mga musikero, pag masayang kanta, praise. Pag solemn, worship song. Tapos yung buhay mo from Monday to Saturday, hindi nakatuon, hindi nakasentro sa kalooban ng Panginoon. Di ba, pag pagbibigay ng tithes and offering, worship yun eh. Oo, lahat yan eh. Sacrifice yun eh. Yes.
Pero ito sasabihin ko Marami sa kasing mga sangkap ng sa akin, hindi worship sa cloud. Kasi lahat ng dapat para sa akin, bibigay ko sa kanya. Yun yung definition ng worship. Giving ang worship, you give Living praise, sacrifice, you give eh. adoration, you give everything na yung parang yung dating. Yung gratitude of ano eh, yung So if there's Di- something about kung saan ko ano pinipreach mo sa akin. Kasi parang baba ng dato. Yun na yung ano eh, yung Romans 12, tugon na natin yun eh. Tugon ng mga Kristiyano na totoong nakaranas ng kadakilaan ng ating Panginoon. Offer yourself. Offering yourself eh. Kaya nga sabi sa No? Di ba? So, pag hindi ka humahantong diyan sa tinatawag na offering yourself. Pag sinabing yourself, buong katauhan mo. Di ba? Hindi yung papunta sa church para magkantaran. Oo. sa Romans 11, pang napakasagalan ko naman. Di ba? Continuation. Mm. Sa 12 na, kaya yung 12:1, kasagalan, kayamanan ng Diyos, kaya ang response natin, i-offer Kasi natin. yung Yes, worship na offer. ginagawa natin sa Sunday, hindi yung ano yun, celebration of the goodness of God. So, buksan dito. Oh. Yun yung ginagawa, no? Praise and worship. That is our congregational celebration. Opo, celebration. For what God has done, for who He is. Yes. You know, kung sino siya sa buhay natin, kung anong ginawa niya sa buhay natin. Celebrate tayo. So, paano mo pinabuhay yung buhay mo sa loob yun ng na. buksan dito? Yung So, celebrate natin. Sama-sama. Bilang tugon naman sa kanyang kabutihan, Romans 12:1, di ba? Offer yourself. Hindi. Ang praise and worship, horizontal and vertical. Diba, vertical. And horizontal. Na dapat yung mga worship, actually the worship leader itself is not the song leader. The worship leader is the pastor. Kasi ang revelation is minsan nag-reserve the praise. Kaya sabihan natin yung mga song leader, huwag na kayo maraming masyadong admin kasi yun ang revelation is from the pastor. Kaya yung sa kulihan, yung yung isa. Yung kumanta na ang ilalim po niya, siya mismo yung nagiging yung pastor. Consider mo City Harvest. City Harvest. City Harvest na. Okay, balikan ko yung types of sermon na pinag-usapan natin. Una, expository. Ang expository focus on explaining and interpreting particular biblical text. Kaya pinakamaganda talaga siya eh. Yung topical naman, organized around particular topic. Yung ano naman, narrative, ito naman yung stories from the Bible. Yung biographical, the life of particular Bible character. The life of particular Bible character. Yung evangelistic, ito naman po ay preaching toward unbeliever. Balikan nyo na lang sa... Panoorin na lang ninyo. Okay, yung isa pa, yung apologetics. Ang apologetics, ito naman yung defending the Christian faith. Doctrine. Si Paul po. Oo, di ba? Kaya nga sabi niya, pay close attention to yourself and to your doctrine. As you do this, ano po? Apologetics, defending the Christian faith. How to defend, yung defending the Christian faith. Yung kaya mo i-depensa, ilaban. Kung ano pananampalataya meron ka. Yun po yung apologetics. Okay. Ito nyo, iba-iba pala ang sermon, ano? Iba pala yung preaching. Kaya nga, depende. Number 5, tama? Process of exposition. The process of exposition. Una, the preparation for exposition.
preparation. Kailangan yung paghahanda, no? Sa tinatawag na exposition. Pangalawa, the phases of exposition. May 3 phase. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1, exegetical investigation. Phase 2, theological reflection. Phase 3, homiletical presentation. O, 3 phases. Yung pinag-usapan natin kanina sa course description. Ano po? O, pang-7, practice of expository preaching. Yan. Wala akong 6 feet. Practice of expository preaching. Wala kayo? 7 tsaka 5, 7. Ay, ano, pang-anim lang to, no? Mali yung type. Type ko lang. Mali yung Mali yung pagkakakopya. Pang-anim pa lang yan. Open your Bible in the book of 2 Timothy 2:15. Sino nakakabisado niyan? Ano sabi? Study to show yourself approved unto God, a workman who need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. King James Version yan, ano? Or NASB? NJJB. So yung yung keyword diyan, study. Ang Diba? gumagamit lang ng study base, King James lang. King James. Oo, lahat. Puro diligent. Be diligent. Oo, Yun na. Oh, Do your best naman sa iba. do your best. Oo. Ayan, King James Version. Do your best. Work hard sa NLT. Work hard. Gumamit lang ng study, King James. King James. So, Kahit yung New King James, be diligent pa rin. be diligent. So, ibig sabihin, yung salitang study, work hard, be diligent, di ba? At ang niyaan, ang sa ibang salin, to make effort, di ba? O sa ibang salin, hasten or spudadsu. Spudadsu. Ibig sabihin, study. Anong purpose ng study? So no study. Para baga pag ginawa mo ng sermon, ano nagawa mo ng sermon outline yan? Textual sermon yan eh. Isang talata lang. Oh. Ang pwedeng ilagay na topic, benepisyo ng pag-aaral. The benefits of study, the Word of God. Topic yun. Talata, 2 Timothy 2:15. Ay kung gagawin mo ng tema. Iba yung topic eh. Benepisyo ng pag-aaral. Tema. Paano paggawa ng tema? Lagyan ninyo ng patanong. Paano nga? Ngayon, paano mo siya lalagyan ng tema? Temahan natin. Ano mga What are halimbawa, what muna, what? Tema. What are the benefits of study the Word of God? Ano ang mga benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos?
Oh, sagot dyan. Nandiyan yung tatlong sagot. Ano yung tatlong sagot? 100% Number 1, to become. present yourself. Oh. Oh, ano una? Approve ba? O ano? Study. Sabihin, to present o to show yourself approved unto God. That is the first point. Showing ourselves approved unto God. That is the first benefits of study. Diba? Magiging aprobado ka sa harapan ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala kapag ka-approve ka sa harapan ni Lord, approve ka sa harapan ng tao. Package deal na yun, kasunod na yun, di ba? Ano pangalawang benepisyo? A workman. To become Not to be ashamed. Need not to be ashamed. a workman A workman. who need not to be ashamed. Ikaw daw ay magiging manggagawa na hindi nakakahiya. Uy, kinakahiya. Or maybe. Di ba? Maganda nun. Magiging worker ka na hindi kinakahiya. Pagka pinag-usapan ka, di ba, member sa member nag-usap, believe ako sa pastor namin. Di ba? Yung isa nag-usap, 2 miyembro eh. Sabi nung isa, matindi yung pastor namin. Nangangaral, may isang oras. Daming tema. Ang daming tema. Di ba may mga ganon? Ewan ko yun, kung paano kayo nangangaral, marami yata kayong tema. Mas matindi yung pastor namin. May din isang oras nagtuturo. Walang tema. Isa wala. Wala. Walang sabi. Diba? Alin mas matindi ron? Yung maraming tema o yung walang tema? Diba? Pag nag-preach ka when you preach the Word of God, isang tema lang. Hindi katulad sa pag-aaral. Katulad ito, pag-aaral natin. Maraming tema ito. Pag-aaral ito eh. Pedagogy ito eh. Teaching ito eh. Pero pag preaching, isang tema lang. Ayan. Iba ang topic, iba ang tema. Yung topic, malawak pa. The benefits of study. Diba? O, malawak na yan, diba? Pwede mong gamitan ng how, why, where, what. Ngayon, pag-usapan, isang tema lang. What are the benefits of study? Kaya matumbong mo pa rin. Okay? So, may 3 palang puntos doon, nakapasok. No? Ano pa? To show yourself approved unto God. To become a workman who need not to be ashamed. Magiging manggagawa ka na hindi kinakahiya, nakakahiya. Ano pa? To divide rightly the word of truth. When you study very well the word of God, you can divide it properly. You can explain it properly. You can interpret it properly. Kaya pagka ikaw mangangaral, hindi ka natatakot, hindi ka nahihiya. Kahit sino makarinig sa iyo. Wala kang... Kasi kapag sablay ka, may basher yan eh. May magbabash sa'yo dyan eh. Di ba? O katulad na lang, halimbawa, kapatid natin, Ed Lapis, nag-preach siya about Yahweh, di ba? O, evil, di ba? Killer, murderer. Ginatatangan pa si Yahweh. O, ang daming basher, ang daming tuloy sa kanya. Hindi na-exegete properly yung talata na ginamit niya. In-exegete niya ayon sa kanyang pananaw. Di ba? Eh may context yun eh. Yung talata na ginamit niya, may context yun. Bago ang dilubyo, bago ang parusa, merong himok ang Diyos sa kanila. Pagbalik loob kayo. Di ba? Manumbalik kayo sa Diyos. Iwasan ninyo yung mga kasamaan. Iwasan ninyo yung mga ribulto. Iwasan ninyo yung mga pagsaba sa mga Diyos-Diyosan. Tigas ng ulo. Di ba? Yun na. Parusa na. Hindi naman agad-agad ang Diyos eh. May context. Di ba?
In-interpret niya ayon sa kanya sarili. Hindi raw mamamatay ang Diyos. Mamamatay tao. Because God is love. One side of the coin na naman yan eh. Di ba? We believe that God is love. Tama? That is one side of the coin. And the other side is, God is just. Makatarungan ng Diyos. Hindi pwedeng baliwalain ang pag-ibig ng Diyos. May takdang panahon lang yan. Pag binaliwala mo yan, pagdating ng panahon, pagbabalik ni Kristo, hukom na siya eh. Yung mga minamahal niya na matigas ang ulo, huhukuman niya yan. Tama? Parang nagkaroon po Bishop na maraming Diyos. Nawala yung trial God na namin ni Lapis. Kasi parang hiwalay yung patas o saan. Nalibay po na nililihan ng patas. Kaya nagkakaligaw-ligaw. Nagkakaligaw-ligaw yung mga... Kaya tuloy parang pati Diyos na hinahamon. Oo. Kasi Bishop, dito naman Kasi biro mo, turo nila, magkasama sila eh. Nag-sex daw ang ahas, tsaka si ano, Eva. Kasama yun, yung ano, yung bro. Mentor niya yun eh, magkaano sila eh. Magkano sila yung mga yan eh. Yun na yung teaching nila. Diba? Big bro, diba? Yung ano, yung lemonyo. May-ari ng lemonyo. Isa may-ari nun eh. Hindi naman, nagkaroon ka ng business, lemonyo. Namali yung kanilang mga ano. So, ano yung ikatatlo doon? To divide rightly. Dividing rightly, not wrongly. No? When you interpret the word of God, dapat accurate eh. Diba? Kasi mananagot talaga tayo eh. Pananagutan natin yung preaching natin pag mali. Santiago 3:1. Diba? Oo. Mas mabigat ang hatol sa mga Oo. Stricto ang hatol sa mga tagapangaral. Pero maririnig sa iyo ng mga miyembro mo, ikaw idol niyan, parang idol eh, no? Mataas ang pagtingin sa iyo eh ng mga miyembro mo. And for so many years, ako bilib na bilib ako kay Ed Lapis eh. Ang dami akong tinake note ng mga preaching yan eh. Lalo sa practical way of practical living. Galing-galing niya sa practical living na preaching eh. Mga illustration niya gaganda eh, nakaka-bless eh. But when it comes to doctrine, sumabit eh. Diba? Eh yun pa naman, mahalaga pa naman yun. Diba? Mahalaga yung doctrine. Pay close attention to yourself and to your doctrine. 1 Timothy 4:16. Diba? Tapos yung kasunod doon, as you do this, you will ensure your salvation. Oh. Eh paano kung pinanghawakan nila yung ganung mga katuruan? Si Ahas tsaka si Eva nag-sex, naging anak si Cain, serpent seed. Is it biblical? Not biblical. Bakit? Genesis chapter 4, kinlaro ng Bible. Sinipingan ni Adan si Eva. Nung sipingan ni Adan si Eva, naging anak si Cain. Bakit sasabihin ahas? Yung sa libro ba, yan kay Ada kay Lapis yan. Yung Pero pagka... parang may ano yan ng Branhamites eh. Parang gano'n. Branham. Hindi ko lang alam. Hindi yung organization nila. Pero may relationship sila. Pwede sabihin si Lapis. Almost like to iba po. Kasi, alam mo pamangkin Di ba? Kailangan biblical ka eh. Biblical tayo. Haka-haka, kuro-kuro na lang. Sinasabi na nagsiping ang ahas tsaka ang ebe. Di ba? Haka-haka, kuro-kuro na rin. Yung sinasabi nila na wala si Adan doon. Nung kinain ni Eva ang bungang kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahil sa Genesis chapter 3 verse 6. Naglalakad daw si Adan. Di ba? O, nasa gubat si Eva. Si Adan nasa bahay. Para pagkasabi mo, hindi ba nagsero sa Diyos kay Eva dahil nila? I-explain ko yan. Ayun, di ba?
Hindi. Alam, Kasi sa Genesis chapter 2, verse 17, 18, di ba? Sino kausap? Adan lang. Pero meron siyang alam Sabi ni Lord, huwag kakainin, tsaka huwag hihipuin. May dagdag bawas siya Ang bawal lang, huwag kainin. Hindi, di ba? Pero dinagdag niya, hipuin pati hipuin. Pasama pa sa utos yung paghipo. Sa Genesis 2:17 to 18. Diba? Okay, balik. Ayun na. Kaya ganyan kahalaga yung Kaya yung salitang not ashamed, no, hindi kinakakahiya. Ang ang Greek word niya pais kuntos, no? Para bang no cause to ashame. May mga Greek word Yung word na accurately handling, no? Ibig sabihin nito, to cut properly. No? Parang ang mindset dyan ni Paul, yung gumagawa siya ng tent. Bawat anggulo may sukat. No? Kaya kailangan mo tabasin properly bawat anggulo. Pag nilapat mo, angkop. Diba? Kasi pagka hindi equal ang pagkakatahi mo, pag nilapat mo kulang o kaya sobra. Diba? So, sa Amplified Bible, ang sabi ron, study and be eager. Amplified. And do your utmost to present yourself to God. Approved. Ibig sabihin, tested by trial. Yeah? A workman who has no cause to be ashamed. Correctly analyzing and accurately dividing. Yung amplified correctly analyzing, accurately dividing, rightly handling, and skillfully teaching the word of truth. Pag dumaan ka dyan sa ang dulo niyaan, ikaw ay you become skillfully teaching the word of truth. Napakasimple ng talata pero mahalaga ito sa mga preacher. Sabi nga na Ezra chapter 7 verse 10, for Ezra had prepared his heart. For what? To study the law of the Lord. Diba? Mahalaga yung study. Kaya tama ang inyong Diba? Mangangaral ka, kailangan aral talaga. Diba sabi nga natin kanina, studying is not a waste of time. In like manner, that sharpening our axe is not the waste of time. When we study the Word of God, it is like sharpening our axe. Hasa. Turuan ng pantas, lalo magiging pantas. Diba? Turuan ng matalino, lalong tatalino. Lalong dudunong. Amen? So, ano yung phase 1? Exegetical investigation. Diba? Balik lang, Ito po yung kinakailangan natin tawag na detailed and systematic studies of the biblical text. Tama? Detailed and systematic studies of the biblical text. Phase 2, ano yun? Theological reflection. Ito naman yung process of examining a particular topic through the lens of faith and theology. No? Kaya may mga yung phase 3, ano yung phase 3? Homiletical presentation. Ito po yung tinatawag na art of preaching. No? Effective communicate the message of the sermon to the listener. Kaya, musta ka po kayo mga preacher? Are you effective communicator?
No? Epektibo ba yung pangangaral natin? Kaya kailangan ganun ang maging natin. Maging effective preacher tayo. Pagka effective preacher kasi merong dating yung sermon. Kaya lagi sinasabi, pag may dating, may datong. Di ba? Pag walang dating, Walang bigas. di ba? So, na-experience ninyo na after nyo mag-preach, pero mga Pentecostal shake hands. Di ba? Ibig sabihin na may bless ang mga tao. Papagpala. Amen? Inspire them to take a relevant actions in their lives. Phase 1, phase 2, phase 3. Okay? Any other question? Reaction? Violent reaction. Wala naman. Yung sa Bishop, regarding yung sa introduction, sometimes may allotted time, di ba sinabi natin is 45 minutes. Isa meron ako napapakinggan na almost siguro 15 minutes na introduction na pala yan. Oo. Wala pa pala nila. Wala pang body na. Gulat ka eh, nawala. Medyo lato, sabi ko. Tapos pagdating na sa mga questions sa Yan yung mga... madali yung Oo. sabi ko dapat ano yung mabuti. Yung mga super spiritual yata yung mga yan eh. Hindi lang, 20 minutes eh. Tapos pagdating na, di ko, Introduction pa lang po yan. God. later sa kalabihan, hindi ba sabi ko, Buti ng gano'n ko. Actually, ang introduction, ano lang eh. 5 minutes or 3 minutes or 5. Maximum na yung 3 minutes. Pag 3 minutes, mahaba na yun eh. Kasi ang introduction, dadalhin mo lang sila, ipiprepare mo na sila doon sa sermon, sa pinaka-puntos-puntosan. Nag-i-intro ka lang. Parang pang-cash lang ng interest nila. Oo. Ang purpose kasi ng introduction, yung makatch mo yung interest para sumama sa'yo, pumalaot sa katawan ng sermon. Dali sa ano. Pag hindi mo nakas ang interest sa introduction mo, mahirap pa kadalhin sila doon eh. Pag nandiyan naman na sa sermon na, kailangan manatili yung interest nila. How to maintain their interest. Pwede ba yun? Diretso ka na? Dagat na walang introduction. Pag-usapan po natin 3 P. P number 1. Di ba? Intro ka muna. Ganon yan eh. Tingnan pwedeng background ng talata, pwedeng quotation, no? Pwedeng illustration. No? Basta connected ha. Diretso pasok pala yung introduction. Minsan ginagawa Kaya natin. masisimula Oo. Di ba ganun din sa pagkanta, no? May intro rin eh, no? Kung pumasok agad, Ganun din sa kanta eh, lalo sa sermon pa kaya. Di ba? Okay, that's all. Thank you for your time. Tayo manalangin. Sir, close us in prayer. Ikaw na. Close us, prayer. Lord, maraming salamat po sa akin. Maraming salamat po sa blessing and opportunities na tumaring sa Panginoon. Maraming salamat Lord sa pag-guide sa amin, sa pagbibigay niyo po ng mga knowledge and wisdom sa Panginoon. Pag-provide niyo po ng best na provisions and visions sa buhay namin. Maraming salamat po kay Bishop na ginagamit po. Yes, thank you. Patuloy po sa amin magbigay ng kalakas, magbigay Panginoon ng pagtuturo Panginoon na kung paano po ba dapat namin na-interpret yung Bible. Maraming salamat po sa lahat po ng pastors na nandito, sa lahat po ng mga gagawin po nandito kayo. Yes, Paalam, Lord. bless sa buhay nila in all aspects of their lives. We surrender everything to you, Jesus. We pray. Amen. Okay. See you on Saturday.